Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa 2 Kings chapter 6 verses 4 to 7. Ang sabi po ng Bible, "So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and cried and said, Alas, master, for it was borrowed. And the man of God said, Where fell it? And he shewed him the place. And he cut down a stick, and cast it in thither, and the iron did swim. Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand, and took it." Well, the title of our topic for this morning is Miracle of Provision. Ito po ay pagkakataon na kung saan muli namang nagpamalas ang Diyos ng kanya pong himala. At ito ho ang istorya, mga kapatid. Pumunta sila sa Jordan para mamutol ng puno. Pero ito ho yung nangyari, mga kapatid. Habang siya pumuputol ng puno, yung talim ng kanyang palakol lumipad at tumalsik po doon sa tubig. At sabi ho ng Bible, doon po lumubog, mga kapatid. Kasi nga, hindi naman usual na yung talim ng palakol na yon basta-basta na lang lulutang. Mga kapatid, metal po yun. Mabigat. So sa madalit salita, ito po'y muling pagkakataon ng Diyos para magpamalas ng kanya pong himala. Kaya nga, pwede rin natin i-consider na ito po ay lost and found kasi nga, nawala na po yung talim, nawala na po yung pinakauluhan ng palakol, pero muli pong nasumpungan. So ganun pa man, ang nakita ko po rito, kung papaanong ang Diyos gumagawa sa buhay ni Prophet Elisha at maging sa mga taong gustong katagpuin ng Panginoon. Kaya nga sa pagkakataon ito, naniniwala po ako, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa paggawa ng himala sa buhay po nating lahat. Naniniwala po ako, sino man po sa atin na nasa kalooban ng Panginoon at naniniwala sa Diyos, ay alam ko po, meron pang pwedeng gawin ang Diyos na himala sa atin pong mga buhay. Kaya nga, ito ho ang magandang i-consider natin mula po dito sa ating pinag-aaralan. Sabi ko kasi ng Bible, itong palakol na ito ay hiniram niya lang. The man who lost the axe head was rightly sensitive to the fact that he lost something that belonged to someone else. Hindi raw sa kanya to. Sabi ho ng verse number 5. Tingnan po natin. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water. And he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. So sa madalit salita, nababother siya, nag-aalala siya doon sa hiniram niyang gamit na kailangan niyang isauli. Naniniwala ko, mga kapatid, kung ang istorya man ito patungkol po doon sa kanyang kalagayan, sa kanyang ginagawa, pwedeng doon ho natin tignan. O kaya, pwede rin naman doon sa bagay na hiniram niya, na hindi naman sa kanya, na ginagamit niya lang, na kailangan niyang isauli. So, ibig sabihin, pwedeng ito po ay kakitaan din natin ng, kumbaga, pagtuturo patungkol po sa pagpapahalaga sa mga bagay na hindi naman atin, na pinagagamit lang po sa atin. So yan ho yung pinag-aaralan ko kanina. Pero ito ho, mga kapatid, ang nakita ko. Na gusto ko pong ibahagi ngayong umaga mula po dito sa ating mga talatang binasa. Number 1, nakita ko po his worries. Yung kanyang pag-aalala. Kasi nga, sabi ho ng verse number 5, hindi ito sa kanya. So kumbaga, para sa akin, tama pa rin at magandang indikasyon. Na nababother siya, meron siyang worry doon sa idea na hiniram ko lang ito. Alam nyo, mga kapatid, yun naman talaga ang tamang maramdaman natin kapag tayo po may mga bagay na nagagamit o kaya napapakinabangan sa buhay natin na hindi naman talaga sa atin. Gusto ko lang po itong i-relate, pero ayoko po maging parang ang dating ay spiritualizing. Parang gusto ko lang i-relate ito sa kalagayan natin, sa buhay na meron po tayo na magandang tandaan natin. Kahit ito po ay napapakinabangan natin, kahit ito po ay nagagamit natin, para sa Panginoon, para sa iba, o maging para po sa ating sarili, ang totoo po kasi niyan, ang buhay natin ay sa Panginoon. Siya po ang nagmamay-ari nito. Siya po ang may karapatan kung ano yung gusto niyang gawin at mangyari sa atin pong mga buhay. Yun nga lang, sana maging kagaya tayo ng lalaking ito na nung nakita niyang nawala na sa kanya, naging sensitive siya sa ideyang, naku, hindi ito sa akin.
ibabalik ko pa yan, isasauli ko pa yan. Kahit ano pa mangyari dyan. Kung yan po hiniram na may buhay at nawala, pananagutan natin yan. Kung yan nasira o kaya nawala na ng kabuluhan, mga kapatid, tayo pa rin po ang responsable sa bagay na hindi naman talaga sa atin. Kaya nga kung tutuusin, ito pong ating kalagayan mga kapatid, parang ang gusto lang itukoy at patukoyin dito sa mensaheng ating pong binasa at pinag-aaralan, parang matuto tayong magbigay halaga sa mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos na magamit natin. So kumbaga tayo bilang mga nabubuhay sa gawain ng Panginoon, tandaan natin, itong bagay na ito, talagang masasabi natin, ito'y pasasalamat na lang natin, utang na loob natin sa Diyos na tayo ay nagagamit, napapakinabangan sa gawain po ng Panginoon at nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito. So yun yung kanyang worries. Iniisip niya, paano ko pa isasauli? Paano ko pa maibabalik? Nawawala niya. So tingin ko po, sa akin lang po itong opinion mga kapatid, pilit niyang hinana pero hindi niya makita. Kasi nga, nag-aalala siya So nagkaroon siya ng ganung damdamin. So naniniwala ako, hindi ho papayagan ng Diyos na mangyari itong miracle na ito kung hindi totoo itong nararamdaman nitong lalaking ito. So kumbaga ganun din kung hindi totoo yung ating pananampalataya, kung hindi totoo na naniniwala tayo sa Diyos, yung miracle na kayang gawin ng Panginoon, posibleng hindi mangyari. Posibleng hindi gawin ng Diyos. Posibleng hindi pahintulutan. Kasi sabi ng Bible, for without faith, it is impossible to please God. Kung wala ang pananampalataya, kung meron man at hindi totoo, ang sabi ng Bible, hindi malulugod ang Diyos. So kaya for me, as I understand, according to the story, ito hong pangyayari ito mga kapatid, kinakitaan ng Diyos ng tamang pananampalataya. Kinakitaan ng Diyos ng paniniwala. So bagamat hindi ho sa lahat ng pagkakataon, nire-require ng Diyos yung faith natin para gumawa siya ng miracle. Kasi tingnan niyo po, even sa New Testament, di ba? Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Bumubuhay siya ng patay. Gumagawa siya ng himala nang hindi naman niya hinahanap yung pananampalataya nung ginawa niya ng himala. So hindi sa lahat ng pagkakataon. But dito sa senaryong ito, kasi nga mayroong reaction itong lalaki. Kaya nga para sa akin, nakita ko po yung kanyang pag-aalala, totoo. Yung kanyang pananalig sa Diyos, totoo. Kaya nga mga kapatid, hindi ho tayo mauubusan ng inaalala sa buhay hanggat hindi ho tayo matututong magtiwala sa Panginoon. Hindi ho mauubos yan. Maniwala po kayo. Masolve ngayon, meron na naman susunod na panibago. Nag-aalala siya. Kasi yung ginagawa niya, parang nawalang saysay Imagine po ninyo, tumalsik yung talim ng palakol. Wala na siyang magagawa. Di ba? Ganyan naman ang katotohanan. Sa buhay natin ito, kapag inalis talaga ng Diyos, yung bagay na pwedeng pinakikinabangan natin, sa totoo lang, ito ho magiging senaryo natin. Wala ho talaga tayo magiging, kumbaga, accomplishment sa buhay hanggat hindi ho natin nababawi o nakikita yung bagay na talagang merong pakinabang sa atin pong mga buhay. So, yan ho yung unang bagay na nakita ko. And then, pangalawa, his wariness. Sipin nyo, palo ka ng palo, wala na palang talim yung palakol mo. Nakakapagod ho yun, mga kapatid. Kagabi nga, nagsisharing kami ni Mami. Sabi ko, ano ba tong sitwasyon natin? Ano ba yung kalagayan sa work? Ano ba yung kalagayan sa ministry? Ano ba yung kalagayan natin sa buhay? Ano ba yung kalagayan ng mga tao? So, sa madaling salita, mga kapatid, ang tao madaling mapagod. Ang tao dumating sa punto na tayo po ay nag-iisip ng atin pong kalagayan. So, sa madaling salita, imagine niyo na lang, hampas siya ng hampas sa puno, wala na palang talim. Kahit gaano kalakas itong lalaking ito, kahit gaano siya kagaling mamutol ng puno, kahit gaano siya ka-able sa gusto niyang gawin, kapag wala ng talim yan, walang mangyayari dyan. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ho dapat nakasalalay sa kakayanan natin. Hindi ho dapat nakasalalay sa lakas natin. Hindi ho dapat nakasalalay sa kung anong meron tayo, yung magagawa natin. Dapat yan ay laging nakasalalay sa kamay at sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Yan ho yung nakita ko Tanging ang Diyos lang ang siyang talagang makapagbabalik ng mga bagay na mahalaga para po sa ating mga buhay. Kaya nga imagine niyo nakakapagod 'yon. Sabi ko nga, ang hirap na lagi kang nag-aalala. Ang hirap na lagi kang meron kang worries sa buhay. Pagod ka na nga sa ginagawa mo, pagod ka pa kaiisip.
O imagine po ninyo yung mga sa ganitong kalagayan, nagtatrabaho ka na, pagod ka na sa mga ginagawa mo, and then yung isipan mo pa hindi napapanatag, pagod pa sa pag-aalala. So sa madaling salita, lalong nakaka-burnout 'yon, mga kapatid. But ang Diyos gumawa ng miracle sa lalaking ito. At ang sabi ng Bible, balikan ho natin yung verse number 6, and the man of God said, where fell it? And you showed him the place, and he cut down a stick, and cast it in thither, and the iron did swim. So imagine po ninyo, yung palakol, yung ulo ng palakol na mabigat, ang sabi ng Bible, lumutang. Imagine niyo, ang pinuputol, puno. Hindi ho yan basta maliit na palakol lang. Ang pinuputol niyan, puno. Imagine nyo kung gaano kalapad yan, kung gaano kabigat yan para lumutang sa ibabaw ng tubig. So ginawa yan ng Panginoon. Through Prophet Elisha. So sa madaling salita, yun yung gusto kong bigyan natin ng pansin. Nakakapagod sa buhay yung parang lagi ho tayong may ginagawa na wala namang nangyayari. Nakakapagod sa buhay yung lagi tayong may ginagawa at puno pa tayo ng iniisip. Kaya nga ang maganda sabi ng Bible, lahat po ng ating bigat, lahat po ng ating po mga pinagdadaanan sa buhay ay ilagak natin sa Panginoon. Cast your all burdens. Sabi ng Bible, lahat ng bigat natin, lahat ng ating pong pinapasan, lahat ng dumadagan sa atin ay atin pong itiwala sa Panginoon. At siya po ang magpapagaan. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay solusyon sa lahat ng atin pong mga nararanasang hirap at pagsubok sa atin pong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, paalala ko po, anumang suliranin, anumang bigat sa buhay natin, anumang pinagdadaanan natin sa atin pong kalagayan ngayon, tandaan natin, may Diyos na siyang nag-aalala sa atin. May Diyos na siyang handang nag-iintay na magawan tayo ng himala at tulong sa ating pong mga buhay. Ang mangyari lang mga kapatid, matutunan natin siyang paglagakan ng atin pong mga pinagdadaanan, matutunan lang po natin siyang pagtiwalaan sa atin pong mga buhay. So yan ho yung nakita ko rito. And last but not the least, hindi lang po yung worries and weariness but also worthlessness. Yung idea ba na kaya ka nang doon para may maging pakinabang sa iyo. Kaya ka pumunta ron para may magawa ka. Pero imagine po ninyo, nung tinanggal at nawala na itong talim nung palakol na yon, wala nang nangyari sa kanya. Kundi puro pag-aalala na lang, puro kapaguran na lang. So wala nang naging pakinabang sa buhay ng lalaking ito kasi nga wala na yung talim. Kahit nandun pa yung hawakan, kahit nandun pa yung lakas ng lalaking ito, kahit nandun pa yung kanyang galing, kapag wala ng talim, wala na hong nangyayari, mga kapatid. Kaya nga parang ang buhay natin, wag ho nating payagan na maging mawalan ng kabuluhan sa atin pong mundong ginagalawan. Hanggat maaari, gawan natin ang paraan na talagang bumalik yung ating pwedeng magawa. Tandaan po ninyo, ang atin pong buhay kaya lang nagkaroon ng kabuluhan nung tayo po ay napunta sa Panginoon. Nung wala po tayo sa Kanya, sabi ho ng Bible, we are condemned already. Ibig sabihin, pangit mang marinig o sabihin, tayo po ay kumbaga parurusahan at patapon na doon sa apoy ng impyerno. Wala hong mapapakinabangan sa buhay natin. Wala na hong ganda at maayos pang makikita. Sabi nga ng Bible, there is none righteous, no, not one. Wala nang matuwid, walang makitang maayos sa buhay natin. Kaya ang buhay natin ay parurusahan na at papunta na tayo lahat sa impyerno. Kaya nga salamat na lang sapagkat ang Diyos ay nasumpungan tayo para tayo ay bigyan ng halaga at kabuluhan at direksyon sa atin pong mga buhay. Kaya nga, yun yung nakita ko po. Nawala na yung talim, nawala na yung kanyang magagawa, ano pang silbi nung kanyang buhay? Ano pa yung magagawa nung kanyang buhay? Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako, ito pong himalang ito na nangyari sa buhay ng lalaking ito, talagang pagbabalik ito ng Panginoon. Hindi lang nung palakol, kundi ito'y pagbabalik din ng halaga sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi magkakaroon na naman ng silbi yung kanyang ginagawa. Magkakaroon na naman ng kabuluhan yung kanyang buhay. Tandaan po ninyo, yung accomplishment na nangyayari sa buhay natin. Kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng tagumpay, kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng achievement sa buhay, yan po ay pagpapatunay lang na ang buhay natin ay meron pong halaga pa. Pero pag nawawala na ho yan mga kapatid, mag-isip na ho tayo. Muli na nating aralin ang ating mga sarili. Saan ba papunta tong ginagawa natin? Baka mamaya may mali na kailangan tayong ayusin
sa harapan po ng Panginoon. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng Bible in Philippians chapter 4 verse number 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So sa madaling salita, kung matututunan ho nating magtiwala, lahat ng ating po mga pinag-aalala, lahat po ng atin po mga dinadala sa buhay, sabi ho ng Bible, meron pong solusyon sa harapan ng Panginoon. Sabi niya rito, but everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Mangyari lamang na ang lahat ng atin pong pinagdadaanan ay makarating sa Kanya. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natutot na pagpala ng salita po ng Panginoon. At ito po ang ating trivia. Ano po, may binanggit po dyan na lugar na kung saan doon po sila pumunta para mamutol ng puno. Ano po yung lugar na binanggit dyan sa verse number 4? Ano po? May lugar na binanggit po dyan, mga kapatid, na hawig sa pangalan ng tao. Sa basketball. Kaya yan ho yung atin pong sagot sa atin pong trivia for this morning. At ito na po, mga sumagot ng tama. Last Saturday, ano po, ilang beses nag-dip sa tubig itong si Naaman para gumaling sa kanyang sakit na ketong. Ang tamang sagot po ay 7 or 7 times. Ano po? Yan ho ang tamang sagot sa trivia natin last Saturday. At ito po, mga sumagot ng tama. Number 1, si Ate LB Bautista. Number 2, si Ninang Ana Lacuna. And then number 3, Sister Gypsy de Inla. Sila po ang top 3 natin last Saturday. At maganda ho, palakpakan po natin sila. Congratulations kay Ate LB, kay Ninang Ana, at maging kay Sister Gypsy. Kayo ang top 3 last Saturday. At ito pa, mga sumagot ng tama. Pang-4, Sister Weng. Pang-5, si Ninang Kiten. Pang-6, Sister Jen Baculpo. Pang-7, Sister Hannah Lacuna, Sister Hannah. At pang-8, si Ninang Flor. And then pang-9, si Brother Ariel Ilalim Jr. And then pang-10 ay si Ninang Alice Nalaunan. Ayan, sila po ang top 10 last Saturday. Congratulations po sa inyo. Ano po? At meron pa, makasumagot ng tama. Pang-11, si Ate Rose. Pang-12, si Preacher Alvin. Pang-13 si Kuya Joe, pang-14 si Mami, si Sir Len, and then pang-15 ay si Preacher Rodel, at pang-16 ay si Ate Nelly Pascua. Ayan, congratulations po sa inyo. Kayo ang sumagot ng tama last Saturday. At gusto lang nating batiin ng good morning si Brother Ronnie. Malamang ito yung nanonood sa trabaho. Baka ito yung nasa trabaho niya na. Good morning, Brother Ronnie. Na-miss ka namin kahapon. Ano po? At maging ganoon si Sister Ashley Benisa. Diyan din niya sa Bagong Baryo. Good morning din. At hinanap din natin sila kahapon. Ano po? So kaya good morning sa inyo. At gusto lang natin batiin ng happy birthday si Ate Carmen Ilalim. Nandyan po yan sa Vietnam. Hello, Ate Carmen. Good morning and happy birthday po sa inyo. Nawa, patuloy po kayong ingatan dyan ng Panginoon. At sana maging masaya po ang inyong kaarawan. Ano po? Sa araw na ito. At patuloy po kayong gabayan ng Panginoon. Happy birthday po ulit, Ate Carmen. At gusto lang po natin paalala, ito yung mga magandang isama natin sa pananalangin. Si Kapitan Leo Kagawan, si Nanay Olivia, si Kuya Ronnie Kasungka, si Brother Ray Cortez, at si Sister Sherry Rose de la Cruz, at maging si Sister Princess Olpindo. Ayan, ako, na-miss natin sila Sister Princess, at sana talagang patuloy siyang palakasin, pagalingin, at ingatan ng Panginoon yung kanilang buong pamilya dyan po sa South Australia. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of love, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my
my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you.